Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inisyal at tafsir, alhamdulillah nandito na tayo sa Suratul A'la. Dito na tayo sa Suratul A'la. At yun nga dito, iba nagsimula tayo dati sa Suratul Nas, patras. Tapos mula doon sa Suratul Lail, bumalik tayo sa Suratul Naba. At paabante na naman tayo. Ubusin natin yung mga natitira pa doon sa Juz Amma, inshallah. Ubusin natin yung mga natitira pa, inshallah. Suratul A'la, Ghashiyah, Fajar, Balad, Shams. Tapos, atras na naman tayo, punta tayo Suratul Mulk. Paabante na naman, inshallah. So dito, yung Suratu As-Sabi. As-Sabi. Okay, Suratu Sabi. Kasi minsan ganun pinapangalanan yung mga sura. Ayon sa kung ano yung unang salita dito. So yung unang salita sa Suratu Al-A'la, Sabbih, Sabbihisma Rabbika Al-A'la. Wahiya Makkiyah. At ang sura na ito ay ipinahayag sa Makkah, alhamdulillah. Hiya Makkiyah nazalat qabla al-hijrah, sabi ni Ibn Kathir rahimahullah. Ipinahayag siya sa Makkah bago pa ang hijrah. Faddalilu ala dalika ma rawahu al-Bukhari anil Bara bin Azib. Iniulat ni al-Bara bin Azib mula kay Imam al-Bukhari din. Awwala man kadima alayna min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama Mus'ab bin Umair wabnu Maktum. Sabi ni al-Bara bin Azib, Ansar ito taga Madina ito si al-Bara bin Azib. Ang kauna-unahan daw na dumating sa kanila na sahaba, as in bago pa talaga ito maghijra, bago pa ito maghijra. As in ito yung mga nagdaawa sa kanila. Si Mus'ab bin Umair at saka si Ibnu Maktum. Banala. So ngayon nagtataka na talaga ako dito kay Ibnu Maktum. Parang ano no, ang daming kagila-gilala sa ginagawa niya. Diba? Bulag to. Tapos nag-aadan sa masjid. Tapos siya nga rin yung sabi ng mga scholar, siya yung nando sa hadith yung nagpaalam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa bahay na magsala kasi bulag siya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narinig mo naman yung adan, di ba? O tugunin mo. O tapos kalaunan siya na rin pala yung nag-aadan. Tapos ngayon, malalaman natin, kabilang pa pala siya sa mga nauna dun sa Madina. Bulag. So, biruin niyo yan, may kapansanan, pero hindi napigilan ng kapansanan yung kanilang kagustuhan na maglingkod sa Islam. Diba? Katulad yung natalakay pa natin nung nakaraan, si Amr bin al-Jamuh. Hindi ngayon makatayo ng maayos, nagjijihad pa. Diba? Pero ngayon yung mga Muslim, kompleto yung katawan, mas gusto yung namamalimos. Masira yung ganito, popost sa Facebook. Tulungan niya naman ako. Naputol yung kadena, nasira yung preno, kung ano-ano. Oh, tapos popost naman sa Facebook, Da'wa Caravan. Oh, bigyan niyo kami pang gasolina. Yung lugar niyo nga hindi niyo nga madaawahan eh. Tapos pupunta pa kayo sa malayo. Yung mga Muslim diyan, hindi niyo nga maturuan ng maayos, pupunta pa kayo sa malayo. Unahin niyo yung lugar niyo. Inshallah, bago pa kayo mangarap ng mga ganyan-ganyan, luho na lang eh. Siyempre, yun nga, hindi naman natin sinasabi masasamang tao yung mga nagdadawa Caravan, pero may may lulugaran eh. Kumbaga, may pagkakataon para diyan, inshallah. Kung stable na dun sa inyo, tapos meron mang lugar talagang kailangan magdawa, di magdawa ka dun, pero pinapabayaan mo yung lugar mo, tapos ginagawa mo lang sangkalan, ginagamit mo lang yung Da'wa Caravan para makapamasyal ng libre. 'Di ba? Libreng gasolina mo, tapos libre yung pangkain mo, tapos pag masira motor mo, isisingil mo pa uli sa mga tao. Oh, nasira yung motor ko sa Da'wa Caravan. Yung bolt ko na gold, nagasgasan, kailangan palitan eh. Mabawasan yung forma ng aking Honda Click. Kailangan yung gastusan to. Ano talaga, kumbaga, kung isipin mo nakakapangilabot eh. Kung tayo kinikilabutan
Hindi natin ma-imagine na gagawin natin yung gano'n. Sana gano'n din sila 'no, kasi may mga bagay-bagay pinagkakaabalahan ng tao hindi naman dapat pagkaabalahan, eh. Kasi may mga bagay na mas mahalaga. May mga bagay na mas mahalaga, inshallah. Hindi natin sinasabing haram, bawal, pero may kalulugaran, inshallah. Pero mo yang bulag, mashallah. Bulag kasama pa do'n ni Mus'ab bin Umair. Eh, hindi nga basta-basta yung pinunta nila do'n, 'di ba? Yung nga yung tinatalakay na natin doon sa sira. Ano bang nakaharap doon ni Mus'ab bin Umair? Panganib pa rin. Kasi doon nga sa umpisa nung da'wa, si Sa'ad bin Mu'ad, bad trip pala sa kanila. 'Di ba? Bad trip pala si Sa'ad bin Mu'ad kay Mus'ab bin Umair. Tapos si Amr bin al-Jamuh, bad trip din kay Mus'ab bin Umair. Eh kung ang nangyari pala noon, 'di ba? Halimbawa lang kasi alam naman natin na itakda na yun ni Allah eh. 'Di ba napakamapanganib nung kalagayan nila? Dumating sila sa isang lugar wala silang kamag-anak, 'di ba? Tapos kasama pa ni Mus'ab bin Umair bulag. Paano siya tutulungan ng bulag kapag pinagtulungan sila ng mga tao dun? Pagtabuyan sila. Aalalayan pa niya yun. Pero regardless, sinama pa rin niya. Si Abdullah bin Maktum. Mashallah. Minsan iniisip natin yan eh. Huwag ka na sumama, pabigat ka lang eh. Diba? Bulag ka naman. Anong gagawin mo dun? Dawa karaban to, sasama ka, bulag. No, maaaring nangyari nga yun, ano. Hindi sinama si ano. Kilala niyo yung nasa Facebook, Sheikh Said Atili, taga Tarlac. Nakita ko na yung minsan, nakapasyal kami sa kanila dati sa Tarlac. Di ba? Halimbawa siya, di ba? Baka hindi pa isasama yun. Sabi niya, hindi ka namin sasama, wala ka namang silbi doon, bulag ka eh. Pero si Mus'ab bin Umair, sinama pa rin niya. Masyaallah. Faja'ala yukri'anina al-Quran. Masyaallah. So napakagandang nabanggit ito. At silang dalawa daw ay nagbabasa sa kanila ng Quran. Yung mga tao, yung mga namimintas sa Quran, sabi nila, walang kwenta daw yung Quran kasi oral tradition daw eh, pinagpasapasahan orally, di ba? Pinapakinggan. Kasi ang Quran natipon naman talaga nung panahon na ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na isang libro lang. Namatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang natipon siya. So ngayon pinagdududahan ng mga tao yung authenticity ng Quran. Ngayon ginagawa nilang argumento, yung tinatawag na telephone experiment. Yung nga 'di ba nakapila yung mga tao. Tapos magbubulungan sila. May papasabi yung teacher. Sabi mo ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tapos papasa niya na ipapasa yun. Tapos pagdating sa dulo, iba na yung kwento. Nagbago na yung mensahe. Eh nga, hindi ganun ang Quran eh. Ang Quran actually, hindi ganun, hindi lang isa-isang paraan siya ipinasa. Umpisa pa lang, isinusulat na yun ng mga sahaba, ang Quran. Hiwa-hiwalay nga lang, hindi siya isang buong libro. Naisulat siya. At yung oral tradition ay nagpapatibay pa nga doon sa kanyang authenticity. Kasi naisulat siya at the same time, nakabisado ng mga tao. Kaya nakarating siya doon sa tinatawag na antas ng tawatur. Masyadong marami yung nakakabisado. Imposible na magkakaroon ng pagkakamali sa mga tao sa pagbasa ng Quran. Kasi lahat sila mga eksperto eh. Kaya nga ipinag-alala ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu nung panahon na ng Hurubur Ridda, marami sa mga hufad na mamatay. Kaya tinipon na ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ang Quran sa isang mushaf. Tinipon na niya. Pero nga bukod doon sa kalagayan na ito, ang mga Arabo kilala sila sa husay sa pagkakabisado. Kilala sila sa husay sa pagkakabisado. At gayon din, eto. Ito ang isa sa mga nagtitiyak ng Quran na tangan natin ngayon ay siyang Quran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syempre, una, tigit sa lahat, yung pangako ni Allah na pangangalagaan niya ang Quran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Ito yung isa sa mga paraan. Faja'ala yukri'anina al-Qur'ana. Silang dalawa daw, si Mus'ab bin Umair at si Ibn Maktum, binabasa daw sa kanila ang Quran. So, ibig sabihin, yung Quran, hindi lang siya dumating na libro.
na pwedeng basahin ng tao sa iba-ibang paraan. Kasi ang Quran noon lalo na, walang haraka yung mga Quran noon eh, wala ngang tuldok eh. Pero dahil tuwing nang dumarating sa kanilang kopya ng Quran, actually kahit panahon ng mga khalifa, ganun ang ginagawa nila. Sa bawat lugar na mayroong kopya ng mushaf, papadalang kopya ng mushaf, kasama niya na dumarating yung kari, yung tagabasa ng Quran. Para alam ng mga tao kung paano ang pagbasa sa Quran. Kasi ang Quran hindi na siya ipinahayag na libro, ipinahayag siya sa pamagitan ng wika na naiintindihan ng mga tao. Naiintindihan natin, naririnig natin. Kaya nga yung Alif Lam Mim, di ba? Dalikal kitabu la rayba fi. At yung Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, di ba parehong Alif Lam Mim ang umpisa? Alam natin yung Suratul Baqarah, Alif Lam Mim, at alam natin sa Suratul Fil, alam. Kasi naririnig natin kung paano ito binasa. At ang pagkakabasa na ito ay merong sanad pabalik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito kahalaga yung papel ni Mus'ab bin Umair at ni Ibnu Ummi Maktum doon sa Madina. So doon pa lang, so kumbaga, nandoon na yung effort nila na makabisado rin ng mga tao doon ang Quran. So si Ibnu Maktum, hindi siya totally inutil kumbaga sa kalagayan na to. Kasi nakapagsalita naman siya. At maaring kasi ang marami sa mga may kapansanan, nako-compensate ng ibang bahagi ng katawan nila yung kapansanan nila. Tinim yung mga lumpo. Malalakas yung mga braso nila. Kasi yun yung ginagamit nila pang ano ba? Panglakad din mo, naka-wheelchair. Ang hirap ipihit nung ano. Sinubukan ko minsan yan, imupo ng wheelchair eh. Ang hirap. Maluluha ka eh sa ganung kalagayan eh. Meron kang gustong puntahan, meron kang gustong abutin, hindi mo magawa. Pero nako-compensate yun, yung malalakas yung mga braso nila. Nako-compensate. So itong si Ibnu Maktum, maaring bulag siya. Pero matindi yung kanyang pandinig. Yung pandinig niya matindi. Lahat ng variation, kumbaga, sa pagbasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napapansin niya. Kaya nga doon sa Quran, di ba? Ang Quran, yung mushaf, sinisikap ng mushaf na ma-approximate yung pagkakabasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaano kahaba halimbawa yung bawat haraka. Di ba? Yung walang dolin, yung merong tawila, at iba't iba pang mga aya, ilang bilang yung bawat mad, ina-approximate siya. Kasi nga, yung Quran, hindi lang ito pinahayag, hindi lang ito dumating sa atin na libro, dumating din ito sa atin bilang tunog, bilang wika, na naririnig natin at naintindihan natin bilang mga tao. So napakahalaga tong bahagi na ito. Yung sinabi na ito, na yung iniulat ni Imam al-Bukhari, na iniulat ni Al-Bara bin Azib. Trabaho ng mga sahaba, iparinig sa mga tao kung paano binabasa ang Quran. Kasi ang Quran, ang sanad nito, hindi lang sanad ng teksto na sinusulat at binabasa. Ang sanad nito ay sanad na naririnig at syempre, nire-recite. Thumma ja'a Ammarun wa Bilalun wa Sa'ad. At pagkatapos daw nilang dumating, mashallah, may tatlo pang dumating. Si Ammar bin Yasir, si Bilal, at si Sa'ad. Siguro si Sa'ad bin Abi Waqqas, yung tinutukoy dito. Yung tito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi Sa'ad bin Abi Waqqas, tsaka yung nanay niya, si Amina, magpinsan. So tito niya, si Sa'ad bin Abi Waqqas. Thumma ja'a Omar bin Khattab fi Ishrin. At pagkatapos nilang lima na dumating daw si Omar bin Khattab radiyallahu anhu kasama yung grupo ng 20 katao. So si Omar, hindi siya naghijra mag-isa. Diba, yung madalas na iulat daw, diba, si Omar daw, naghamon pa doon sa Quraysh na pigilan siya. Pero hindi. Ang most probable na nangyari, sekreto lang din siya na umalis. Kasi alam natin matalino si Omar. Si Omar, aabalahin pa ba niya yung sarili niya makipagbugbugan sa Quraysh? Kung pwede naman siya umalis na lang ng mabilis. Diba? Wala siyang kailangan patunayan eh. Walang kailangan patunayan si Omar. Napatunayan na ni Omar yung sarili niya sa husay. Si Omar, wrestler nung hindi pa siya Muslim. Diba? Wrestler siya. Ngayon, ni-imagine ko itsura ni Omar eh.
Sabi nila kalbo daw eh. Yun, maaga siyang ano, napanot ganun, na malaking tao. So baka mas malaki pa siya kay Khalid Laki nga. Tinitingala na natin si Khalid Laki, 6'2" si Khalid Laki. Eh baka si Omar mas malaki pa sa kanya. Di ba? Walang kailangan patunayan si Omar eh. So kailangan na lang niya makaalis papuntang Madina. So kasama din siya ng mga tao na naghijra ng palihim. At kumbaga silang 20, nagkita-kita na lang sila doon sa daan. At sabay-sabay na silang lumakad. Sabay-sabay na silang lumakad. Ito yung problema minsan kasi sa mga tao na kumbaga kapag pinag-aaralan nila yung history. Nadaragdagan ng nadaragdagan ng drama yung pag-aaral ng kasaysayan. Kumbaga nasi-sensationalize yung ilang mga bagay. Hanggang sa minsan hindi makatotohanan, hindi na makatwiran yung mga naiuulat. Kaya nga sabi, most probably nagano din siya. Naghijra din siya ng sekreto palabas. So kumbaga ginawa nilang mythological ng mga tao si Omar. Kasi ganun ang tingin nila kay Omar, parang Superman eh. 'Di ba? Walang kinatatakutan, walang makakatalo. Pero hindi, si Omar may kahinaan din. 'Di ba? Ginugulpi nga lang niya yung alipin niyang babae, napagod siya eh. Kaya siya tumigil eh. Kundi lang daw siya napagod, hindi siya titigil kakapalo dun sa alipin niyang babae na nagmuslim. Hindi siya Superman, tao lang din siya. Tao lang din si Omar, tao lang din ang mga sahaba. Kaya napakainam na mapag-aralan natin yung talambuhay nila. Thumma ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ito dumating na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero syempre alam natin, hindi ito yung eksaktong chronology kung sino-sino yung mga naunang dumating. Kasi hindi nga nabanggit dito si Abu Salama, di ba? Tsaka si Abdullah bin Jahash yung tinatalakay natin kanina. Kumbaga ito lang inaalala ni Al-Bara bin Azib. Fama ra'aytu ahlal madinati farihu bi syai'in farahahum bihi. Wala raw siyang nakitang anumang nangyari sa mga taga-Madina na nagdulot sa kanila ng kaligayahan na ganito katindi liban pa sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So parang nagkaroon ng piyesta bigla ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon pa nga lang, 'di ba? Yung pag makita natin mga artista, pag darating artista, 'di ba, sa isang lugar, yung mga tao magkakagulo, parang ganun. Eh wala namang pagmamalabis siguro, pero masaya yung mga tao. Nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ra'aytu al-wala'ida was-sibyana yaqulun hada Rasulullah kadja. Hanggang sa nakita daw nila yung mga bata na nagsasabi, naunang tumatakbo yung mga bata, katulad nung nabanggit, di ba natalakay na natin to doon kay sino ba yun? Si Anas. Si Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yung mga bata, nandun sila sa labas ng Madina, naghihintay. Inabangan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung nandun na siya, nauna na nagtakbuhan yung mga bata pabalik ng mga pader ng Madina doon sa mga kabahayan at sumisigaw sila. Dumating na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Fama jaa hatta qara'tu sabbihisma rabbikal a'la fi suratin mitliha. So naalala niya raw yun, yung pangyayari na yun. Kasi nang dumating daw yung balita na dumating na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nire-recite na ni Al-Bara bin Azib yung sabbihisma rabbikal a'la. Ibig sabihin, maaring yung panahon na ito, nagsasala siya o nire-recite niya ang sura na ito nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Therefore, ibig sabihin, sa Makkah pa lang ipinahayag na ito. Itong sura na ito. Wa thabita fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Muad. So gayon din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw kay Muad, iniulat ito ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. At ito ko dito ng Muad, si Muad bin Jabal. Halla sallaita bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal-layli idha yaghsha. So dito may kinalaman din ito do sa hadith yung nireklamo si Muad bin Jabal ng mga tao.
na masyadong mahaba yung kanyang pag-iimam, mahaba yung kanyang nire-recite. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapat na para sa iyo na i-recite ang Suratul A'la, Suratul Syams at Suratul Lail at iba pang mga sura na ganito kahaba. Yung katamtaman lang, alhamdulillah, mga isang pahina. Isang pahina, sapat na inshallah. Ganyan din iniwalat ni Imam Ahmad mula kay An-Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil idain bisabbihisma rabbikal a'la at yung hal ataka hadithul ghashiyah. So nirecite daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Salatul Eid. Wa in wafaqa yawmal jum'ati qara'aha jami'an. At kapag natapat daw yung Salatul Eid doon sa Jumu'ah, ganun din, binabasa rin ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Jumu'ah. So itong Suratul A'la at Suratul Al-Ghashiyah, nire-recite ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa parehong Jumu'ah at Eid, alhamdulillah. Waqad rawahu Muslim, iniulat ni Imam Muslim at ni Abu Dawud at iba pa, kana yakra'u fil idaini wa yawmul jum'ah bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. So ganin din, iniulat din ng Imam Muslim na nire-recite ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Eid o sa Jumu'ah. Wa rubbama ijtama'a fi yawmin wahidin faqara'ahuma. At maaari mangyari na yung Eid at Jumu'ah ay mangyari sa isang araw, pero pareho niyang nire-recite ito. Yung Suratul A'la at Ghashiyah sa Eid sa umaga at yung sa Jumu'ah sa tanghali, ganun din. Iniulat naman ni Imam Ahmad mula kay Ubay bin Ka'ab at Abdullah bin Abbas at iba pang mga sahaba, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakra'u fil witri. Binabasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa witr. Ito ning ang tinutukoy dito huling tatlong rakaah ng tahajjud o kahit sa sa tarawih. Ang binabasa niya sa tatlo, sabbihisma rabbikal a'la, kul ya ayyuhal kafirun at kul huwallahu ahad. Yun din yung nakagawian na natin, alhamdulillah. Zadat Aisha wal muawwidatain. At sa iba pang mga ulat, idinagdag ni Aisha na nire-recite din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kul a'udhu birabbil falaq at kul a'udhu birabbin nas. Kasi tinawag itong muawwidatain. Kasi nagpapakupkop tayo kay Allah sa pamagitan ng dalawang ito, alhamdulillah. So ito yung panimula sa Suratu Al-A'la, alhamdulillah. So napakaganda, di ba? Sa tafsir yung talakayin. Pero lahat may uugnay natin sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba. Yun na lang talagang yung paraan na mapagkokonek-konekta natin lahat. Kasi doon natin pinakamauunawaan ang anumang aya o anumang hadith sa pamagitan ng pag-aaral ng talambuhay nila, alhamdulillah. Talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba radhiyallahu anhum. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.